sa iyong tatay in terms of music genre at performance? Ano po, daddy ko po, ano ba pinagkaiba namin? Siguro ako po singket. And alas, hindi mo na masyadong ma-distinguish yung boses namin ng konti kasi si daddy ko nga yung mentor ko po, yun yung nagturo sa akin ng kanta. Sa style lang po ng konti, medyo may pagkabata po ng konti yung style ko siguro ng pero wala na pong tatalo sa daddy ko. Idol ko yun eh. Napakagaling po talagang manganganta ng daddy ko po. Saka sa pagko-compose po siguro. Sa estilo po namin ng pagsusulat ng kanta. Ayun po, medyo may konti pagkakaiba po. Okay, thank you so much, JC. Salamat po. Now, let's call on Miss Kate Adahar of Random Republica. Hello, good afternoon. Congratulations. Obvious naman na niyayakap mo yung pagiging anak ni April Boy Regino. But ano yung mga nakita mo sa kanya as an artist na gusto mo rin maipagpatuloy? Yung yung pagmamahal niya po sa mga tao. Yun, sa pagtulong, kahit sa... Kasi si Daddy, gusto niya po, saka yung lagi niya pong ginagawa yung best niya sa lahat ng bagay, mapasimple man po yun o bonggang gagawin. Yun po yung mga gusto kong magaya kay Dad. And yung masyado siyang mapagmahal po sa fans niya. Yun talaga. Kita niyo po talaga kapag nandyan siya, aabot siya, mag-aagi siya ng sombrero, pagbibigyan niya yung lahat ng kahilingan ng mga tao po. Yun po siguro. And yung last, kita yung confidence mo, yung acting ba is something na kinoconsider mo rin o may mga plano na talaga pasukin? Acting po? Hindi ko po alam, nahiya ko. Kung meron po, kaso po baka maartihan po sila sa akin. Wala. Ewan ko, kung may nag-offer po siguro. Kaso pawisin po ako masyado, baka magaling po yung director. Salamat din po. Nako, baka makita ka na namin uma-acting, JC, ha? Abangan namin yan. GPMA, baka naman po. Baka nasa music po kayo, nandiyan na po. Ngayon, tawagin naman natin si Miss Rain de Ocampo of Rain Check Vlog. Hello, JC. Hello. Hello po. Congratulations sa second single mo. Question, di ba na-release mo na yung Idolo? Opo. Ano yung naging feedback ng mga fans ni Daddy mo nung nirelease mo yung song na yun? Nagpapasalamat po sila kasi nga lalo na sa music video na ginawa ni Direk Miggy, nandun po yung parang interaction niya with fans, kung gaano niya minahal, saka kung gaano siya minahal ng fans po. So, masaya po sila kasi syempre may kanta po na inalay po kami para po sa kanila. Through us, mga naiwan ni Daddy. Yun po. Nagkaroon ba ng way na na-meet mo yung ilan sa mga solid fans ni Daddy? Opo, syempre po. Madalas po kapag nakakasalubong ko sila, sa kapag nagsashow po ako, sasabihin, fans ako ni Daddy mo, dati may tape pa sila. Tuwa-tuwa po ako. Saka lalo na pagka sumasabay po sila sa kanta ni Daddy, yun po, nakakataba po talaga ng puso po yun. Kasi sobrang proud po ako. Kanina na-mention mo na yung mentor mo sa pagkanta, sa pagsusulat ng kanta, ng awit, si Daddy mo talaga. Can you share to us, paano yung style niya ng pagtuturo sa iyo ng mga bagay na yun? Yes, ganito po kasi, nung una po kasi talaga, hindi po ako kumakanta. Talagang gitara lang. Tapos natuto po akong mag-compose ng awitin. 14 years old po ako. Yes, and una ko pong kinompose noon, hindi niya po nagustuhan. Pinagalitan niya po ako.
Bakit? Dahil po, baka English po kasi baka hindi niya po naiintindihan. Hindi, mali-mali rin naman kasi. Kasi 14 lang po ako nun, tapos pang heartbroken pa. Siguro sa akin, baka iniisip niya, baka heartbroken na tong anak ko, batukan ko nga. Hindi. After po nun is, yung pala, in-encourage siya nag-aaral sa akin kasi syempre heartbroken niya yung kanta. Iyak ako ng iyak po nun. Tapos, nakagawa po ako ng kantang inspirational na kanta hanggang sa dulo ng aking buhay, which is ginuwet namin ni Daddy before sa iba. Ito na po nagsimula yung nagustuhan ni Daddy yung awitin ko. And tuwing magko-compose kami, magkasama kami, kanya-kanya kaming pasok ng kanta. Or ikikriticize niya yung kanta ko, yung sinulat ko, pangit, sasabihin niya, ang totoo, diretso talaga. Pero may pagmamahal po yun. Sabi niya, pangit yan na, baguhin mo gano'n. Tapos, kung sa kanya rin po, tinutulungan ko rin siya, dahil para mas maganda yung ganito po. Ganun po kami about sa pagsusulat. Sa gitara naman po, ayun, kung ano yung mga basic, dun lang po yun. Tapos yung pag-awit talaga, tuloy nagkakaraoke po kami. Yeah, doon talaga ako. Hindi kasi naman ako masyado kumakanta nung panahon po na yun. Talagang natuto lang po kami tuwing nagbabalik kami na dati. Yeah. May chance ba na makita namin kayo ni na tito mo na soon na mag-perform together? Naku, sana po. Gusto ko rin po. Kaso na may mga ano kasi sila eh. May mga work pa po sila sa Amerika. Siguro kapag natanggal po sila sa trabaho. Wish po natin. Hindi. Iyan po. Sa tamang panahon. Sana, ako po talaga, wini-wish ko talaga na gusto ko talaga magkasama po kami. If ever magkakasama po kami, baka sa Amerika, kung ako po pupunta doon, sa mga show siguro po, mga ganun po. Last question po. Kasi yung song mo ngayon, yung mga songs ni Daddy mo is a genre of its own eh. No? So, ikaw mismo, ano ba yung growing up, ano ba yung mga type of music na pinapakinggan mo, kinakanta mo? Mostly talaga po love songs din talaga. Oo. Tapos Air Supply, mga ganyan. Kasi yung mga gusto ni Daddy, Air Supply. Mga, ano pa ba? Mga boy bands. mga 90s. Mahilig ako sa 90s. And sa yung mga Westlife. Mga Boyzone. Yan, kasi mga parang natipo ang kumakanta. Mga Fats. Yun po. Backstreet Boys. Yan ang mga awitin ko para medyo may koro-koro. Salamin po. Yun po. Yan. Thank you. Salamat po. Maraming